Good morning, ma'am. Title, Paint Analysis, presented by Barlis Charlan Kaliwag from 33 A18. Presented to Elinita G. Cuenca. Lesson objectives. Number 1, define paint. Number 2, differentiate physical and chemical features of paint. Table of content. Slides 2, describe the nature, purposes, and types of paint. Slides 3, describe the physical and chemical features of paint. Slides 4, describe the methods of collection of paint, evidence for question, sample, and known sample. Slides 5, describe the importance, value of paint analysis in criminal investigation. First, describe the nature, purposes, and types of paint. Give example. Ayan po ang example ng paint. Paano po ba ito? Ano po ba ang purpose ng paint? Ang purpose po ng paint is para po magpaganda or magpaganda ng bahay or pampakulay. Halimbawa po, sa isang bahay, kung gusto mo magpatayo ng bahay, kailangan mo po ng pintura upang mas gumanda pa. And then, sasakyan din po, pwede rin po siyang gamitin. Ayan po. Sa isang computer software, pwede mo rin po siyang magamit kung kailangan mo ng maraming colors, ayan po, pwede po siyang gamitin. And then kung gusto mo mag-drawing at gusto mo magabuhay ang iyong drawing, pwede mo rin pong gamitin ang paint. Ayan po. May nabibili naman po na maliliit na paint para sa pagdodrawing. Dito naman po tayo sa describe the physical and chemical features of paint. Una po is physical characteristic. Include din po dito ang color. Ayan po. Makikita po natin, pwede po siyang gamitin sa any. Pwede pong pan-drawing, pang pintura sa bahay, ayan po. Sa kwarto, o sa anything na pwede pong gamitan. And then dito na po sa chemical components. Kung makikita po natin, yan po yung sa isang pintura, makikita po natin yung sama-sama. Ayan po. Additives 4%, solvent 20%, pigments and fillers 32%, resin is 44%. Ayan po ang kailangan gamitin sa isang paint. Dito naman po tayo sa describe the methods of collection of paint, evidence for question, sample, and known sample. First po is value of paint. Ito po yung makikita sa halimbawa sa isang crime scene po, makikita po natin siya. Yung nanggaling sa clothing, vehicle, and tools, pwede rin po sa isang sneakers. Ayan po. Makikita po natin yung bakat ng paint. Yung paint na dumikit sa kanya sneakers is bumakat po. Ayan. Pwede rin po siyang makadetect pwede niyo pong ma-detect yung suspect. And then sa question sample, ano po yung mga including po din diyan yung transfer ng paint. Halimbawa po sa isang sakyan, sa kotse, is nabangga ka. Tas tinakbuhan ka. Kung makikita po natin sa bumper, makikita po natin may gas-gas yun. Pwede pong gamitin yung gas-gas na yun is pwede po siyang suriin na pag halimbawa po may naiwan na paint ng isang sasakyan yung bumangga sa'yo, pwede po ma-detect yun kung nasan po ba yun at kung anong sasakyan yung nakabangga sa'yo. And then known sample, ito pong known sample is collected from areas as close as a possible evidence. Ayan po. Kung makikita po natin, halimbawa, yun nga po sa sasakyan, nabangga ka, and then nakita yung color, yung pintura na dumikit sa bumper mo, pwede pong gamitin na known sample yun. And then pagtutugma-tugmain po siya, and then makikita po yun at mahanap ang suspect sa pamamagitan ng question sample and known sample. Dito naman po tayo sa describe the importance, value of paint analysis in criminal investigation.
Paano po ba naging mahalaga ang paint analysis sa isang criminal investigation? Halimbawa po sa isang hit and run, nabangga ka po ng isang sasakyan, and then tumakbo yung nakabangga sa iyo. Ang unang-una pong titignan diyan is yung pagkabangga sa iyo. Halimbawa po, yung sinabi ko nga po kanina, sa bumper. Makikita po natin kung napagkalakas po ng pagkabangga, syempre may piyut po yun. Ngayon, dumikit po doon yung pintura or paint ng sasakyan niya. Ngayon, pwede pong gawing evidence yun. I-examine po kung anong sasakyan, sinong may-ari, ayun po. Pwede mo kaming evidence yun at napagkalaking ebidensya po na yun. Halimbawa, para ma-detect po yung suspect kung nasan po siya. Ayun po. Napagkalaki pong tulong ng paint analysis sa isang criminal investigation. Halimbawa na din po sa isang crime scene. Yun nga po yung value. Halimbawa po yung sapatos nga po kanina. Nasabi ko na nga po kanina. Sa sapatos, halimbawa po yung suspect is nakasapatos, pumatay siya sa isang crime scene. Ngayon, makikita po natin yung pinagbakatan ng sapatos niya. Ayan po. And then, again, presented by Barlis Charlan C. from 3KA18. Presented to Linita G. Cuenca. And again, good morning ma'am and Happy New Year po.